Hey, what's up guys? So welcome back again sa bagong video. So for today's video guys is magluluto tayo ng sinigang. And naka-ready na yung ating kawali dyan. And ang gagawin natin is magigisa lang tayo ng sibuyas. So ang sibuyas natin is papupulahin lang natin at palalabasin natin yung kanyang aroma. And then pag mamula-mula na yung ating sibuyas, ilalagay naman or isusunod naman natin yung ating bawang. And same process pa din, papupulahin din lang natin or palalabasin lang din natin yung kanilang aroma. And then pagtapos niyan at mamula-mula na yung ating sibuyas at bawang, ilalagay naman natin yung ating kamatis. And by the way guys, yung palang kamatis na nilagay ko dyan is hindi ko na inalisan ng buto. Mas maganda kasi sa kamatis yung hindi inaalisan ng buto. And pag lumambot na yung kamatis, ang gagawin natin is pipiratin lang natin or dudurugin lang natin siya dun sa kawali. Kasi mas maganda tingnan yung sinigang kapag medyo ma-orange-orange yung sabaw niya and dahil yon sa kamatis. So pag natapos natin durugin yung kamatis, ang sunod naman natin na gagawin is ilalagay na natin yung ating karning baboy. So by the way guys, kung mapapansin nyo, yung karning baboy na nilagay ko is luto na. Ang ginawa ko kasi dyan sa karning baboy na yan is sinangkutsa ko muna siya dun sa isa pang kaldero para ilalagay na lang natin siya dun sa ating ginisang sibuyas, bawang at kamatis. And then sunod naman yan guys is maglalagay na tayo ng seasoning or mga pangpalasa. Ang una ko nilagay dyan is paminta. And by the way, magtataka kayo kung bakit wala pang sabaw, inilalagyan ko na ng pangpalasa. So mas maganda kasing ilagay nyo muna yung pangpalasa para mas may lasa na yung karne bago natin lagyan ng sabaw. Hindi naman masusunog yung karne. Nilagay ko na yung betchin. And then, sunod naman is yung asin. So, maglalagay din tayo ng konting asin dyan para mas maging malasa yung karne natin. And then, konting patis. So, mas masarap pag may patis yung sinigang. And then, sunod natin na gagawin guys is hahaluin muna natin para kumapit dun sa karning baboy yung pampalasa na nilagay natin. And huwag kayong matakot na baka masunog yung kawali at yung karne. So, ang sunod nating ilalagay dyan is yung sabaw ng ating pinagpakluan sa karning baboy. By the way guys, malinis yung karne, yung sabaw na yon kasi yun yung pinagpakuluan or pinagpalambutan ng ating karne. Then, takpan muna natin hanggang sa kumulo yung ating niluluto. And kung mapapansin nyo dyan guys, sa aking niluluto is kukunti yung sabaw. So, nag-init ako ng tubig sa heater para idadagdag ko diyan. And kaya ako nag-init sa heater is para pag nilagay ko dyan sa aking niluluto is mabilis nang kumulo or sumulak yung ating sabaw. And then, madali nating may lalagay yung ating mga gulay. So, dyan sa part ng video na yan, nilagay ko yung taro o yung gabi. Kasi mas masarap yung sinigang kapag may gabi. Isa yan sa mga paborito kong gulay sa sinigang. Then next naman is yung sitaw. Kasi yan yung medyo mga gulay na matatagal maluto. Then okra. Inilagay ko na rin yung okra dyan kasunod nung sitaw. Kasi hindi naman kasi nung nalulutak or lumalambot yung okra sa sinigang. And then pag nailagay natin yan, takpan lang muna natin and hintay nating maluto yung gulay na nilagay natin. Siguro mga 1 to 2 minutes, medyo luto-luto na siya. And pagkatapos naman yan, ang sunod natin na ilalagay is yung ating labanos. So, kung papansin nyo dyan guys, ang labanos natin ay medyo manipis ang gayat. So, kaya manipis yung gayat ng labanos natin is para mabilis maluto. So, pagkalagay natin, takpan lang natin and hintay natin na kumulo ulit. And then, sunod natin na ilalagay dyan is yung ating talong. So, manipis din yung gayat ng ating talong dyan. Katulad ng sabi ko nga kanina, para mabilis maluto yung ating mga gulay. So, haluin lang natin yan and then ayusin natin yung pagkakalagay ng mga talong na nilagay natin para mabilis maluto. Then, takpan ulit natin and hintayin natin na kumulo at maluto yung talong. And then, sunod nating ilalagay dyan guys is yung ating kangkong. So, hindi kumpleto yung sinigang natin kung wala tayong kangkong. Kasi yung kangkong ay isa sa mga gulay na nilalagay sa ating sinigang. So, wag nyo na lang pansinin yung aking kangkong dyan. Medyo madami lang siyang tingnan. Pero pag naluto na siya is kukunti naman talaga yan. So, malalaki lang talaga yung dahon ng kangkong.
So pag nailagay na natin, takpan lang natin hanggang sa maluto or lumambot yung ating kangkong. And pag kumulo na or lumambot na yung ating kangkong, saka natin haluin para mag-mix or magsama-sama na yung ating mga gulay. So kung mapapansin nyo yan, konti na lang yung kangkong. And then dyan sa part na yan guys is maglalagay na ako ng sinigang mix. So isa yan sa nagpapasarap sa ating sinigang. Pero hindi ko ilalahat yung isang sachet ng sinigang kasi medyo sobra yung asim. So ayoko naman ng sobrang asim yung sinigang na niluto ko. And then dyan sa part na yan, nag-add ako ulit ng paminta and then konting asin kasi nakukulangan ako dun sa tubig or dun sa sabaw. That's why dadagdagan ko ulit siya ng tubig para mas dumami yung sabaw niya kasi mas masarap sa sinigang yung marami ang sabaw kasi mas masarap higupin yung sabaw ng sinigang lalo na at umuulan. So kung mapapansin niyo nagdagdag ulit ako ng tubig na galing sa heater. And dahil naglagay ulit ako ng tubig galing sa heater, so hahaluin muna ulit natin or hahaluin ko muna ulit and titikman bago i-adjust yung lasa. Kasi sa pagtikim sa niluluto, dun yung malalaman kung ano yung kulang or kung ano yung sobra sa nilagay nyo na pangpalasa. And nakalimutan ko nga pala yung siling green dyan. And ilalagay ko na rin para maluto pa bago dumamig yung niluluto kong sinigang. And naglagay na nga pala ako dyan ng patis kasi nakulangan ako sa alat sa aking niluluto kasi nga nag-adjust tayo ng sabaw or nagdagdag tayo ng sabaw. Then halu-haluin lang natin and pakuluan lang natin. So tinikman ko ulit yan dyan kasi magandang tikman para malaman mo kung sakto na ba yung lasa. And takpan muna natin and pakulin lang natin ng ilang minuto pa para tuluyan ng maluto yung mga gulay. And then after that, okay na yan, pwede nyo nang lantakan. So by the way guys, this is Michael and ito ang Lutong Bahay by Michael.